Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Zaldico should also speak on DepEd laptop family scandals. Ayan so panoorin po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Alam mo, Alvin, na walang pagkakaiba yung mga sinasabi ni Zaldico sa mga nakikita mo sa mga TikTok o sa mga online. Kasi yan, kumbaga, as of now, all allegations, madaling magturo, madaling magbintang. Pero alam mo, di ba, para naman magkaroon yan, sabi ko nga dati sa lahat ng mga nag-interview na sa akin, para naman magkaroon ng legal substance, ng legal basis, ng may katotohanan, dapat ito siya ay bumalik, umuwi sa Pilipinas at panumpaan ang kanyang mga sinasabi at sabihin sa proper forum sa Court of Law. For now, lahat ito kumbaga, marites ang nangyayari. Sana gawin natin katotohanan kung siya ay bumalik dito. Pero yan po talaga yung hiling ng mga taong bayan. Pagdating sa movie, sorry. Hindi talaga tayo manunood dyan. Bahala siya sa buhay niya. May bad boy naman na iba yung lahi. Doon na lang tayo manood. May bad boys pala yun. Yun na lang panoorin natin. Ayan hiling ng mga Pilipino, Zaldico, bumalik ka na. Bring him home! Pero si Digong wag na. Si Zaldico lang. Bring him home! Basa nyo, Attorney Howard, bakit napunta dito sa ganito? All the while, ang akala ng lahat, yan, yung Zaldico na yan, magkakaalyado yan. Ang speaker, ang umuo dyan, nung yan ay naupo bilang head ng appropriations din, di ba? Anong nangyari? Anong basa nyo? Siguro malinaw naman yung sabi ni Presidente na mahiya naman kayo at sabi niya wala siyang sasantuhin. Yun ang sabi niya, di ba? Everybody should be investigated. Sabi nga niya kahit siya, willing siya magpa-investigate sa sarili niya. So nakita ko siguro, klaro naman yung mga ibang statement ng iba ng lumabas sa Senado na lahat sila parang ang unifying statement nila, if I'm not mistaken, kahit ikaw, Alvin, narinig mo na karamihan, lahat sila ang tinuturo Zaldico at yung kanyang construction company na mga hinahawakan o dating hinahawakan. Nakakapagtaka nga, Zaldico yung tinuturo, tapos ipapasa na naman kay PBBM, tapos yung may mga ari-arian na mamahalin, si Zaldico. Wala daw siyang ninakaw kahit piso. Maniwala kayo dun. Tanga na lang maniniwala dyan. Grabe. Ayan mag-like na kayo dyan, share this video mga pre. Ayan, para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. At may TikTok, tayo dyan may Facebook page. Ayan. Hawakan kung ngayon maniniwala na hindi niya talaga na wala na siyang beneficial ownership sa mga yan. So tinuturo na kasangkot, kasabwat, kasama at baka sila pa ang namumuno sa itong mga nangyayari ngayon sa infrastructure corruption. So talagang siguro, alam mo, minsan pagka naiipit sa patalim kumakapit, so siguro kung saan-saan na siya tumitingin na saan siya masasalba. Baka ito yung kanyang paraan o nakita na paraan para masalba siya. So, ibig sabihin, yung kanyang testimonya ba ay pwedeng gamitin naman ng mga kalaban sa politika ng administrasyon? Kasi naghahalo-halo na no? May na-intertwined yung issue ng... Alam mo, pagdating sa eleksyon, yung mga sinabi ni Zaldico, yung mga sinabi ni Amy Marcos, malamang gagamitin nila yan sa eleksyon, pambanat sa mga kalaban at para mauto na naman yung mga Pilipino. Di ba? Translation, you think I'm easy to, I'm hard. Pakialam mo sa'yo. Gagamitin yan sa eleksyon. Diba? Lalo na kung may mga kaalyado si PBBM na tatakbo bilang Pangulo. Gagamitin nila yan na sasabihin, papayag ba kayong iboto tong mga to, yung kinakampihan yan, adik, bla bla bla. Ganun palusot ng mga yan. Yung politics at saka yung issue ng corruption na gagamitan. Opo, talagang klaro naman na may bahid politika at malinaw naman na Alvin, di ba? Na sabi ko nga madali magturo, pero ang pinakamaganda niya kasi pagturo mo pagka ikaw ay talaga nagsasabi ng katotohanan, you should also be open for cross-examination, natanungin kung ano ba yung katotohanan. Hindi yung magsasalita ka lang tapos wala mang magtatanong sa'yo. Kahit ikaw, Alvin, I'm sure maraming question sa utak mo na naglalaro doon sa mga kanyang mga sinasabi. So, pwede ba yun na one-sided lang ang dating ng information na hindi mo pwedeng linawin, hindi mo pwedeng saliksikin o busisiin yung kanyang mga sinasabi. So, I think in fairness to him and in fairness to everybody, sabi ko nga, let's not put any judgment first to anything na sinabi niya kasi nga makukulayan ng politika. So kung gusto natin ng katotohanan, mas maganda umuwi siya dito, sabihin niya ito sa proper forum at panumpaan at sabihin kung ano yung may katotohanan. Hindi na nga uwi yun kasi no bail nga. Mahirap makulong.
Iisipin niya, ayoko makulong. Maglabas ko na pang ebidensya, meron siya. So, ibig sabihin sa ngayon, ang silbi ng testimonya ng Zaldico ay more sa politika. Ano, parang ang gamit niya, ang silbi niya ay magyanig sa mga political personalities na involved. So, sabihin ito, attorney. Tama, Alvin, ang silbi niya ngayon doon sa sa mga marites, doon ang silbi niya ngayon. Walang silbi ito sa any legal effects kung gusto niya manggulo. Kasi nangyayari dito, Alvin, sabi mo nga, nagtuturuan. So instead na pupunta ang issue natin sa corruption, nagugulo lang. So ang gusto siguro ng mga tao, in addition to being political issue or political drama, guluhin ang issue para yung mga corruption makagulo. Hindi na nalalam kung ano nang nangyayari. Pero siguro, Guluhin yung investigasyon. another thing, Alvin, na paalalahanan natin, ang sinasabi niya 2024, 2025, sinasabi rin naman, nasabi na rin sa Senado, na makakasama siya na ni Diskaya 2016 pa. So, wag niya Ayan malinaw po yun. 2016 pa. Ang corruption, yung pagbuboom ng mga Diskaya ay 2016 pa. At alam naman natin itong si Zaldico, dikit din kay Digong nung panahon na itong si Digong yung presidente ng Pilipinas, 'di ba? Dikit na dikit doon, parang tuko. Oh, 'di ba? Si Diskaya, yumaman or nagpayaman po sila sa 2016, panahon po yun ni Digong. Oh, so bakit ngayon kasalanan agad ni Pangulo? Bakit ituturo mo, Zaldico, kay Pangulo yung katarantaduhan? Ha? Grabe, ang titibay ng mukha nyo. sasabihin na number one, wala siyang kinita o wala siyang nakuha na singkong duling sa ating bayan. Number two, kung magsasabi siya ng katotohanan, sabihin na niya yung katotohanan mula 2016. Sabihin na niya yung katotohanan doon sa kanyang laptop scam. Marami pa. Sabihin na niya yung katotohanan doon sa Farmary, doon sa PPE na siya ay sangkot din. So, sabihin na niya lahat ng katotohanan. Kung magkumpisal ka, magkumpisal ka na ng lahat. Wag na yung dito lang. Isama na niya yung Slap. You know, Donald Trump is my uncle. umpisa na niya panahon ni Diskaya, panahon ni Duterte, yung kanyang mga kaso sa sabi ko nga, kaso sa DepEd laptop, sa PPE, sa Farmally. So, sama na niya lahat para maniwala ang taong bayan at huwag niyang sasabihin wala siyang kinita ni singkong duling. Tama. Okay. Anyway, kayo, itong ang iglesia ngayon ay may 3 araw. 2 araw na lang natitira, no? Yung grupo naman ninyo ay meron din sa November 30 sa inyo, Attorney Howard. Opo, at saka isang araw lang kami, hindi man lang just a few hours. Kasi, alam mo, Alvin, nagtataka rin ako naman dito. Natatawa nga din ako din kasi nung nakaraan, merong nagrally, Iglesia ni Cristo. Diba? Tapos meron ding 4 na kababaihan na mga lola na nandun sa isang sulok. 4 lang sila. Pinagdadasal nila ang Pilipinas at si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, itong mga DDS na kupal na to, pinagtawanan yung 4. Pinagtawanan yung 4. Sabi nila, 4 lang kayo, ano ba yan? Oh, ano ngayon, 4 lang kayo. Kami, ang dami namin, oh. Libo-libo, hindi mabilang. Kayo, 4 lang, BBM, 4 lang yung sumusuporta. Sabi ko nga sa inyo, huwag niyong mamaliitin yung 4 na yan. Kung ang pinapakawala naman nila ay prayer para sa Pangulo at para sa bansa. Pag sinabing bansa, kasali ka na dun. Gago. Diba? Pinagdadasal yung bansa, ibig sabihin kasali ka dun. Huwag mo silang pagtatawanan, mahiya ka sa balat mo. Nakita niyo yun, di ba? May 4 na lola nagdasal. Oh, may 4 na lola nagdasal. Oh, kasi pag usaping iba yung kapangyarihan ng prayer Di ba? Huwag yung pagtatawanan yan. Baka mamaya bumalik sa inyo yung inyong panggagago. Oh. Ito, although sabi ko nga, everybody naman na sumisigaw ng good governance, anti-corruption, accountability, transparency is welcome kasi yan talaga naman ang hangad natin, gumanda ang ating gobyerno. Pero bakit 3 araw? Bakit patutulog ka pa sa luneta? Pwede mo naman gawin ang hinaing mo in one after. Yan, kahit anong gawin nyo, di ba? Hindi nyo mapapabagsak yung Pangulo. Uwi. Umuwi kayong luhaan. Si PBBM pa rin yung presidente. Mga DDS na mga kupal, mga tanga. Katulad na ni Sian Lee Albia. Okay ng ina mo ka. Tulungan mo muna yung tatay mo na naaagnas na doon sa ibang bansa. Iligtas mo, palabasin mo. Mahangin kasi yun Dahil sa sobrang yabang, ayun, hindi nakalabas. Pero huwag kayong mag-alala. Lalabas yun pag na. Ang tao naman, mamamatay Tatanda, mamamatay, magiging abo. Diba? So, ganun lang. So, anyway, hindi ko na pahabain tong na to. Hindi ko na pahabain tong live na to, mga pre. At, yun maraming salamat sa mga nag-like
Oo, sa mga nag-like, sa mga nag-share. Peter Pasay. Pasaylo, shoutout sa iyo sa mga nag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, maraming salamat po. May TikTok, Facebook po tayo dyan mga pre. Yan, magkita-kita po tayo mamaya or sa mga uploads natin ha. Syempre no, yung mga baguhan nating subscriber, maraming salamat po. Ayan. Mag-like na kayo, libre lang po yan. So ayan, maraming salamat. Shoutout muna tayo. Miras Channel, shoutout. Bombi Del Daan, shoutout. Kay Erwin Amos, shoutout po. Ayan na kay Lelebet, shoutout sa'yo. Kay Reselda Ramos, magandang gabi po. Ayan. So hanggang dito na lang po muna yung ating live. Magkita-kita po ulit tayo mamaya sa ating mga upload videos. Paalam po muna pansamantala. Ingat po kayo lahat.